Hello kabayan! Ngayon pag-uusapan natin ang ICAMA check-up. Ang ICAMA check-up ay isa sa mga proseso na gagawin mo sa loob ng 90 days pagkapasok mo sa loob ng Saudi. Although there was an official news last 2014 about exemption of medical exam for dependents for some nationalities, hindi lahat ng companies ay sumusunod nito dahil hindi naging malinaw kung ano-anong mga nationalities ang exempted dito. However, ito ay mandatory pa rin sa mga dayuhan na nagnanais manirahan at magtrabaho sa loob ng bansa. Ang layunin nito ay para maprotektahan ng gobyerno ang buong mamamayan laban sa mga nakakahawang sakit at para na rin sa kapakanan ng mga dayuhan. Ano-ano naman ang mga requirements kapag magpapa-ICAMA check-up? Una, original passport. Pangalawa, 2 passport size photo with white background. Pangatlo, photocopy ng inyong passport at visa. Kapag ikaw ay magtatrabaho under agricultural jobs, make sure rin na may schistosoma test certificate kayo on hand. Magkano naman ang babayaran? Normally, ang ICAMA medical fee ay nasa 200 riyals, depende na rin po sa choice nyo na healthcare facility. Para sa list ng IFADA Accredited Healthcare Facility, do click the link card above or browse for the link through the description box below to redirect you to the video. So ano-ano naman ang gagawin na test at paano ito paghahandaan? Una, urinalysis. Siguraduhin na uminom ng maraming tubig bago magsala ng inyong ihi sa container. Kapag magsasala na po kayo ng ihi, make sure po na nasa kalagitang agos po kayo magsala at hindi sa unang labas nito. Para sa mga babae, kapag ikaw ay may regla, skip mo muna ito at magpasa na lang pagkatapos ng inyong regla. Pangalawa, stool analysis. Alam ko po ng iba sa atin ay nahihirapan dumumi kapag nasa ibang kubeta. Meron naman iba na may oras ang pagdumi. So as a friendly advice po, a night before, make sure to eat foods that are high in fiber and water content. Eat early also and give your stomach a time to digest your food. So if you can, eat 10 to 12 hours before the scheduled test. Pangatlo, chest x-ray. Iwasan magsuot ng damit na may zipper, buttons, and accessories pati na rin necklace na maaring mahagip ng x-ray. Kung sakaling nawala sa isipan mo at naisuot mo yung damit na may buttons, don't worry po at may gown naman po sa x-ray area. Yun nga lang po, hindi ito eksklusibo na para sa'yo. Meaning either may nauna na sa'yo na gumamit nito or kung maswerte ka ay ikaw ang nauna na gagamit nito. Kung may pagkakataon po kayo, try nyo po magsuob or tuob kung tawagin early morning bago po kayo magpa-x-ray dahil ang pagsusuob or tuob ay isang sa epektibong pamamaraan para maging clear ang inyong airways or daluyan ng inyong hininga. Pang-apat, blood test. Gaya nung sa Pilipinas, meron din po itong random blood sugar, complete blood count, kidney test, at test for contagious diseases. For contagious diseases such as malaria, HIV 1 and 2, at hepatitis, wala naman po kayong kailangan ipangamba sa test na ito dahil sa Pilipinas pa lang ay clear ka na po dito. Para dun sa may history na positive sila, but treated, try to secure a medical certificate from your doctor stating your diagnosis, completion of the course of treatment and clearance, at ipak-authenticate ito sa DFA. This will serve as a supporting document pag nag-appear na positive kayo, which is common for malaria, HIV, and hepatitis patient. Para naman po dun sa mga may diabetes talaga, make sure po na inumin ninyo yung mga gamot ninyo. Dalhin nyo na rin po ito sa araw ng medical in case mataas ang resulta. Madalas kapag may maintenance naman po yung client, kahit mataas ang resulta, kiniklear po nila ito basta may maintenance na. Panglima, pregnancy test for females. For women within the childbearing age, ito po ay mandatory. Ito ay ginagawa either mula sa isasabi nyo na ihi, sa dugo, o maaring bibigyan kayo ng pregnancy test kit. At pang-anim ay clinical test or physical examination which includes vital signs taking, height and weight, eye test at hearing test. Kung may high blood po kayo, best to take your medicine at least 30 minutes bago kayo magpa-BP. Iwasan din na magpa-BP habang pagod. Umupo at magpahinga muna kayo at least 15 minutes bago kayo magpa-BP. Sa eye test at hearing test naman, kapag ikaw ay may eyeglasses at hearing aid, dalhin nyo rin po ito sa araw ng iyong appointment para ma-clear po kayo dito. For children naman, hindi naman nila pinapagawa yung ibang test.
Usually, tinitake na lang nila yung vital signs pati yung height and weight. Before this video ends, I would like to share to you guys our free noon voucher. Just enter MQ New or MQ23 before you check out to enjoy as much as 5 to 10% discount from your purchase. So, kailan naman makukuha ang result ng medical? After 2 to 3 days, maaari nyo pong balikan ang result ng test ninyo. Makaka-receive din po kayo ng SMS mula sa EFADA from your registered mobile number. Maaari nyo rin pong i-check ito sa EFADA or MOH website. Para sa guide paano mag-check ng results via EFADA and MOH, I will make a separate video about it. So click the notification bell to be informed once it's uploaded. Kindly click also the like, share, and subscribe button and help me grow my channel. So that's it guys. Have a nice day. Bye!